Itinanggi ng konduktor ng bus ang akusasyong siya ang nang-taser o nanguryente sa viral na pananakit sa PWD sa EDSA Bus Carousel. Ang uploader naman ng nag-viral na karanakan ng mga bus sa Nueva Vizcaya sasampahan ng cyber libel ng bus company. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi lang pinagtulungang bugbugin. Sa isang bahagi ng viral na video, maririnig ding tinaser o kinuryente ang isang 25 anyos na person with disability na sakay ng isang bus sa EDSA Bus Carousel noong June 9. Nasisisi ang driver at konduktor ng bus ng Precious Grace Transport. Inakusahan din ng konduktor na siyang nang-taser. Pero sa pagharap nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang pagsunod sa show cause order, itinanggi ng konduktor na si Francis Sauro na siya ang nang-taser sa biktima. Sabi niya bumaba siya sa bus para i-report ang pangangagat ng biktima sa kapwa pasahero nito. Sabi po ng pasahero na, "Kuya, pababay mo na lang itong pasahero mo, nangangagat na naman." Sa baba ako nung time na yun eh. Pag-akit ko po, na humingi ako, magpasis ako sa guard doon. Hindi ko naman akalain na nabugbog na pala nila. 3 lalaki aniyaan ng bugbog at sa kumalat na video na niya nakitang tinaser ang biktima. Ba't ako nadamay? Ba't ako pa yung gumamit ng taser? Sabing ka, wala po sir. Ayon sa LTFRB, may pananagutan pa rin ang konduktor at driver. Every operator is required to provide safe spaces to all boarding passengers. It would appear now that may pagkakamali, administrative liability, considering na meron ngang pagbubugbog na naganap. Hinihingi ng LTFRB ang CCTV sa loob ng bus. Ayon sa kumpanya, may 5 silang CCTV sa loob pero maaaring nabura na umano. Generally, 72 hours lang yung memory. It is something that maybe the board has to look into. Sa ngayon, piniimbestigahan ng DOTR sa PNP Cybercrime Group ang post ng isang posibleng security guard na nagbabala sa mga umuning nangangagat na pasahero. Sabi kasi niya sa post, buti at dala niya ang kanyang panguryente noon. Kakasuhan siya ng pamilya ng biktima. Sa pagdinig naman, kaugnay ng viral na kuha ng umunoy karerahan ng mga GV Florida bus sa Nueva Vizcaya, sinabi ng abogado ng kumpanya na isang bus lamang ang lumabag sa batas batay sa video. Yung unang nag-overtake sa kaliwa, napakabagal niya. I do not agree that there was recklessness on his part. Yung nag-overtake doon sa kanan, that is allowed by 4136. Yung huli na nag-overtake sa pickup at in-overtake pa niya yung kasama niya approaching yellow lane, I agree. He deserves sanction. Sasampahan ng kumpanya ng cyber libel ang nag-upload ng video na umano'y may matagal nang gusot ang pamilya sa may-ari ng Florida bus. The fast forward together with the caption, "Ginawang racetrack ang kalsada," is very damaging. It's not truthful. Sinusubukan naman naming kuhanan ng pahayag ang uploader. Apparently, is not willing to appear, although we will be summoning him during the next hearing. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, poprotektahan siya ng ahensya at bibigyan ng legal assistance laban sa ani nito'y harassment. Patuloy na hinihikayat ng DOTR ang publiko na mag-report at magpadala ng video ng mga abusadong driver sa DOTR. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.